Itapon mo yan. Amoy squatter. Ang sigaw na iyon ang gumising sa natutulog kong dangal. Sa marangyang mansyong ito, naging anino ako ng sarili kong anak. Pinanood ko ang pagbagsak ng bawat butil ng kanin. Gaya ng pagkadurog ng puso ko sa sahig na kasing lamig ng kanilang budhi. Ngunit ang isang inang sugatan ay mas mapanganib kaysa sa leon. Hanggang kailan mananatiling bulag ang aking anak sa gitna ng mga huwad na yakap? Itapon mo ang basurang iyan. Thea, amoy squatter ang buong bahay dahil sa luto mo. Ang boses ni Lorenza ay parang hagupit ng latigo sa gitna ng katahimikan ng umaga. Hindi ko magawang iangat ang aking paningin. Nakatayo siya sa harap ko. Nakasuot ng mamahaling sutla na kulay ginto. Habang ako ay nakasuot pa rin ng kupasing duster na puno ng mantsa ng pawis at pagmamahal, maaga akong gumising. 3 oras bago sumikat ang araw. Para lamang ihanda ang paboritong arroz caldo ni Gabriel. Ito ang araw ng kamatayan ng kanyang ama. Sa bawat halo ko sa malapot na kanin, isinasama ko ang mga alaala ng hirap at ginhawa noong maliliit pa kami. Ang init ng palayok na hawak ko ngayon ay tila nagmumula sa mismong pagmamahal na itinanim ko sa aking anak sa loob ng maraming taon. Ngunit sa harap ni Lorenza, ang pagmamahal na ito ay isa lamang masangsang na amoy na dapat ikahiya. Naramdaman ko ang marahas na paghila niya sa aking braso. Nabitawan ko ang mangkok. Nakita ko ang pagtalsik ng mainit na sabaw sa puting marmol ng kusina. Ang bawat butil ng malagkit na kanin ay nagkalat. Tila mga pangarap na biglang nagkadurog-durog. Ang usok ng pagkain ay unti-unting pumanaw sa malamig na hangin ng aircon. Kasabay ng paglaho ng dangal na pilit kong pinanghahawakan. Linisin mo iyan. Ngayon din. Bago pa makita ni Gabriel na dinudumihan mo ang bahay na ito. Dugtong pa niya bago ako tinalikuran na parang isang basahan. Dahan-dahan akong lumuhod. Ang lamig ng sahig ay pumasok sa aking mga tuhod. Nanunuot hanggang sa aking mga buto. Sinubukan kong damputin ang mga basag na piraso ng porselana. Ngunit ang aking mga daliri ay nanginginig sa matinding panghihina. Ang bawat hapdi sa aking balat dahil sa talsik ng mainit na sabaw ay hindi maikukumpara sa kirot na nararamdaman ko sa aking dibdib. Ang bawat butil ng kanin sa sahig ay parang mga sakripisyo ko para sa aking anak na unti-unting niyuyurakan ng sapatos ng babaeng ito. Gusto kong sumigaw. Gusto kong itanong sa kanya kung bakit ang isang inang nagbigay ng lahat. Ang inang nagpaaral kay Gabriel sa pamamagitan ng paglalaba at pag-aalaga ng matatanda, ay itinatrato na parang basura sa sariling pamamahay ng kanyang anak. Ngunit walang boses na lumabas sa aking lalamunan. Ang tanging narinig ko lamang ay ang mabilis at masakit na tibok ng aking puso. Na tila isang ibon na pilit kumakawala sa isang masikip na hawla. Ang bawat paghinga ko ay may kasamang pait. At ang paningin ko ay lumalabo dahil sa mga luhang pilit kong hindi pinalalabas. Pakiramdam ko ay lumiliit ang mundo ko. Hanggang sa naging kasing lapit na lamang ito ng mga mantsa ng sabaw sa aking paanan. Napatitig ako sa isang maliit na tableta na kulay rosas. Nakatago sa ilalim ng gilid ng refrigerator. Hindi kalayuan sa kinaluluhudan ko. Alam kong hindi ito gamot ni Gabriel. At lalong alam ko, base sa maraming taon ko bilang caregiver, na ang tabletang ito ay hindi kailanman dapat hawakan ng isang babaeng nagdadalang tao. Ito ay gamot na pampapayat na may matinding epekto sa sinapupunan. Bakit ito? Narito. Saan nanggaling ang lihim na ito? Sa gitna ng malinis at marangyang mansyon, tumayo ako ng dahan-dahan. Bitbit ang bigat na hindi kayang buhatin ng kahit sinong tao. Tumingin ako sa itaas.
Sa silid kung saan mahimbing pang natutulog ang aking anak, ang aking Gabriel, na nag-aakalang ang kinalalagyan niya ngayon ay isang paraiso. Hanggang kailan ko kayang manahimik habang unti-unting kinakain ng anay ng kasinungalingan ang haligi ng buhay ng aking anak. Ang sikat ng araw ay pumasok sa bintana ng marangyang dining room. Ngunit sa sulok kung saan ako nakatayo, ang tanging nararamdaman ko ay ang nanunuot na lamig ng pag-iisa. Nakita ko si Doña Severina na dahan-dahang humihigop ng kanyang kape, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Gabriel na tila isang mangla na naghihintay ng tamang pagkakataon. Gabriel, anak? Ang malambing ngunit nakakalason na boses ni Severina ay bumasag sa katahimikan. You should think about the future of the baby. Hindi na ito tungkol sa inyong dalawa lang ni Lorenza. Our family name. Our status. Kailangan nating siguruhin na ang bata ay lalaking may sapat na seguridad. You know how much my family sacrificed to give you the connections you have now. Nakita ko ang pagod sa mga mata ng aking anak. Ibinaba niya ang kanyang kubyertos. Ang tunog ng bakal na tumama sa mamahaling plato ay tila isang babala sa aking pandinig. I know. Mom, ginagawa ko naman ang lahat. Pinirmahan ko na ang credit limit extension para kay Lorenza. I just want her to be comfortable. Comfortable Gabriel. She's carrying the next heir of the Santillan de Villa legacy. Isang maliit na sakripisyo lang ang hinihingi namin. Dagdag pa ni Severina habang nakangiti ng mapait. Ang salitang utang na loob ay hindi man binigkas. Ngunit ramdam ko ang bigat nito na nakapulupot sa leeg ng aking anak. Hindi ko na matiis ang panonood. Dahan-dahan akong lumakad patungo sa labas. Patungo sa tinatawag nilang dirty kitchen. Dito, sa gitna ng usok ng kahoy at amoy ng mga luma at basang-basahan, matatagpuan ang aking kaharian. Ang semento dito ay magaspang at ang hangin ay hindi kasing presko ng nasa loob. Ngunit dito ay malaya akong huminga nang walang mapanghusgang mga mata. Inilabas ko ang kulay rosas na tableta mula sa bulsa ng aking duster. Ang aking mga kamay ay muling nanginig. Sa loob ng 10 taon bilang caregiver ng mga mayayamang matatanda sa Maynila, kabisado ko ang bawat hugis at kulay ng mga gamot. Ang tabletang ito. Hindi ito para sa isang ina na nag-aalaga ng buhay sa loob ng kanyang sinapupunan. Ito ay isang pampapayat na may sangkap na kayang pumatay ng fetus. Ang bawat tibok ng aking puso ay naging kasing bilis ng mga patak ng ulan sa bubong na yero. Isang matinding katotohanan ang unti-unting lumulunod sa akin, ang batang pinagbubuhusan ni Gabriel ng kanyang lahat-lahat. Ang batang dahilan kung bakit tinitiis ko ang lahat ng pangaalipusta ay maaaring isang malaking kasinungalingan. Nay, anong ginagawa niyo rito sa dilim? Nagulat ako at mabilis na itinago ang gamot sa aking palad nang pumasok si Gabriel sa dirty kitchen. Ang kanyang amoy na mamahaling pabango ay hinaluan ng amoy ng pawis at pagod. Tumingin siya sa paligid. Sa munting upuan ko nayari sa kahoy at sa lumang kalan. Bakit dito kayo kumakain? I told Lorenza na dapat sa dining room kayo. Ang kanyang boses ay puno ng pait at pag-aalala. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking mga balikat. Ang init ng kanyang mga palad ay nagpaalala sa akin noong bata pa siya. Noong ang tanging kailangan lang namin ay ang isa't isa at isang platong kanin na may asin. Ayos lang ako rito. Anak, mas sanay ako sa hangin dito. Pagsisinungaling ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong ipakita sa kanya ang tableta. Gusto kong sabihin sa kanya na ang babaeng pinakamahal niya ay nilalason ang kanyang tiwala. Ngunit nakita ko ang saya sa kanyang mga mata nang sulyapan niya ang brochure ng mga gamit ng sanggol
sa kanyang kamay. Ang pangarap niya na magkaroon ng buong pamilya ay ang tanging nagpapanatili sa kanya sa gitna ng pagod sa trabaho. Paano ko dudurugin ang tanging bagay na nagpapasaya sa kanya, Nay? Please, just a few more months. Kapag lumabas na ang apo niyo, magiging maayos din ang lahat. Lorenza is just hormonal, sabi ni Gabriel bago ako hinalikan sa noo. Ang kanyang halik ay tila isang pamamaalam sa katotohanan. Umalis siya. Dala ang kanyang mga pangarap na nakatayo sa ibabaw ng buhangin. Naiwan akong mag-isa. Nakikinig sa mahinang pagtulo ng gripo na tila isang orasan na nagbibilang ng nalalabi naming panahon. Ang katahimikan sa paligid ay naging nakabibingi. Hanggang sa isang matinis na tili ang bumasag sa lahat mula sa loob ng bahay. Thea, anong ginawa mo? Ang anak ko, Gabriel. Ang anak natin. Ang boses ni Lorenza ay umalingaw-ngaw mula sa itaas ng hagdan. Puno ng takot at galit. Narinig ko ang mabilis na pagtakbo ng mga paa at ang kalabog ng isang katawan na bumagsak sa sahig. Nabitawan ko ang basahan sa aking kamay. Ang kulay rosas na tableta ay gumulong sa sahig, patungo sa dilim ng kanal. Habang ang aking mundo ay muling nagsimulang gumuho, ang bawat hakbang ko patungo sa loob ng bahay ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang boses ni Lorenza ay hindi na lamang isang tili. Ito ay isang dekalibreng armas na bumasag sa katahimikan ng buong mansyon. Natagpuan ko siya sa paanan ng hagdan, nakahiga sa malamig na sahig. Habang ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan at ang kanyang mukha ay balot ng kunwaring paghihirap. Gabriel, ang anak natin. Tinulak niya ako. Tinulak ako ni Thea ang paos na sigaw ni Lorenza habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapikit ng mariin. Pilit na naglalabas ng mga luhang walang katotohanan. Mabilis na bumaba si Gabriel mula sa itaas. Ang kanyang mukha ay putla pa sa papel. At ang kanyang mga kamay ay nanginginig nang buhatin niya ang kanyang asawa. Tumingin siya sa akin isang tingin na hinding-hindi ko malilimutan hanggang sa aking huling hininga. Wala na doon ang anak na mapagmahal. Ang tanging nakita ko ay ang puot ng isang lalaking nabulag ng kasinungalingan. Nay, bakit? Ang kanyang boses ay mahina, ngunit bawat salita ay parang isang matalim na kutsilyo na ibinabaon sa aking dibdib. Bakit niyo nagawa ito? Galit ba kayo sa akin? Galit ba kayo dahil hindi na ako ang batang laging nakasunod sa inyo, Gabriel? Hindi. Hindi ko siya hinawakan. Ang tanging lumabas sa aking nanginginig na labi. Ngunit bago ko pa matapos ang aking sasabihin, naramdaman ko ang isang matinding hapdi. Isang malakas at malutong na sampal ang dumapo sa aking pisngi mula kay Doña Severina. Ang lakas ng impact ay nagdulot ng pagkahilo. At naramdaman ko ang lasa ng dugo sa loob ng aking bibig. Ang init ng kanyang palad ay nanatili sa aking balat. Isang marka ng kahihiyan sa harap ng lahat ng mga katulong na ngayon ay nakatingin na sa amin. Mamatay tao, sigaw ni Severina. Ang kanyang daliri ay nakaturo sa aking mukha. You're a monster. Iningatan namin ang batang iyan. Tapos dahil lang sa selos mo, papatayin mo ang sarili mong apo. You don't deserve to be here. You're just a filthy old woman na hindi matanggap na wala ka ng silbi. Hindi ako nakasagot. Ang aking paningin ay nagsimulang lumabo. Nakita ko ang pagdating ng mga tauhan ng ambulansya. Ang tunog ng kanilang mga kagamitan na tumatama sa sahig at ang mabilis na pag-alis nila kasama si Lorenza. Ngunit ang mas masakit ay ang huling sinabi ni Gabriel bago siya sumunod sa kanila. Huwag kayong lalapit sa amin. Nay, kung totoo ang sinasabi niyo na mahal niyo ako, umalis na kayo sa bahay na ito. Hindi ko na kayo kilala.
Ang bawat salita niya ay tila isang malaking pader na biglang bumagsak sa akin. Naramdaman ko ang pagbigat ng aking dibdib. Ang hangin ay tila ayaw nang pumasok sa aking mga baga. Ang bawat sulok ng mansyon ay nagsimulang umikot. Ang marangyang paligid ay naglaho. At ang tanging naiwan ay ang imahe ng aking anak na tumatalikod sa akin. Naramdaman ko ang unti-unting panghihina ng aking mga tuhod. Ang malamig na marmol ay muling sumalubong sa aking katawan. Sa gitna ng aking malabong pandinig, narinig ko ang mahinang paghagulgol ni Belen na pilit akong ginigising. Ngunit ang dilim ay masyadong matamis para tanggihan. Ang huling naramdaman ko ay ang mabilis at magulo na tibok ng aking puso. Na tila isang orasan na malapit nang huminto sa pag-ikot, ang mundo ko ay tuluyan ng nagdilim. Kasabay ng pagkadurog ng lahat ng dahilan ko para mabuhay. Nagising ako sa gitna ng puting liwanag na masyadong masakit para sa aking mga mata. Ang amoy ng gamot at antiseptiko ay nanunuot sa aking ilong. Isang paalala na buhay pa rin ako sa kabila ng pagnanais ng iba na maglaho na ako. Sa gilid ng aking pandinig, narinig ko ang mahihinang bulungan mula sa labas ng pintuan. Gabriel, you have to understand. Hindi na siya ligtas dito. What if she does it again ngayon? Ang anak natin ang nawala. Susunod, baka isa na sa atin ang saktan niya. Ang boses ni Lorenza ay puno ng peking takot. There are good facilities. A home for the aged where she can be monitored 24/7. It's for her own good. Honey, I don't know. Lorenza. She's my mother. Ang boses ni Gabriel ay basag, puno ng pag-aalinlangan at matinding pagod. Nakatitig lamang ako sa kisame habang ang mga luha ay tahimik na dumadaloy patungo sa aking mga tainga. Gusto kong bumangon at isigaw sa kanya ang lahat. Ngunit alam kong, sa pagkakataong ito, ang aking katotohanan ay ituturing lamang na ingay ng isang matandang desperada. Doon, sa gitna ng lamig ng ospital, isang matalim na desisyon ang nabuo sa aking isipan. Kung ang pagiging ina ang naging kahinaan ko, ang pagiging anino ang magiging sandata ko. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Gabriel. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko. Dala ang bigat ng isang lalaking nawalan ng anak at ngayon ay tila nawawalan na rin ng ina. Lumapit siya sa aking higaan. Ang kanyang kamay ay nag-aakalang hahawak sa aking palad. Ngunit bago pa man niya ito magawa, tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata, ngunit hindi bilang kanyang ina. Carding. Ikaw na ba yan? Bakit ngayon ka lang umuwi? Kanina pa handa ang hapunan natin. Ang aking boses ay malat at walang emosyon. Parang isang sirang plaka na bumabalik sa nakaraan. Napatigil si Gabriel. Ang kanyang mukha ay naging kasing putla ng pader. Nay, ako ito. Si Gabriel. Ang anak niyo. Ngumiti ako ng tipid. Isang ngiting walang buhay. Gabriel. Sino si Gabriel Carding? Ang ganda ng mga bulaklak sa labas. Di ba? Gusto ko silang pitasin para sa kasal natin bukas. Nakita ko ang pagbagsak ng balikat ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay napuno ng matinding pait. Tinawag niya ang doktor. At sa loob ng ilang minuto, naging saksi ang buong silid sa aking pagkawala. Dahil sa tindi ng trauma at pisikal na panghihina, madaling naniwala ang lahat na ang aking isipan ay bumigay na ang chuchu o pagsusuri ng doktor ay malinaw. Early onset dementia na pinalala ng matinding emosyonal na shock sa labas ng silid. Narinig ko ang mahinang hagikhik ni Doña Severina at ang buntong hininga ng kaluwagan mula kay Lorenza. Para sa kanila,
Ang isang inang baliw ay isang inang wala ng boses. Isang kalaban na naging isang dekorasyon na lamang sa mansyon. Kinabukasan, ibinalik ako sa bahay. Hindi na ako dinala sa dirty kitchen, kundi sa isang maliit na silid sa dulo ng pasilyo. Habang pinapakain ako ni Gabriel ng lugaw, ang bawat subo ay may kasamang patak ng kanyang luha. Ramdam ko ang kanyang pagsisisi, ang kanyang paghihirap na makitang ang matatag na inang nagpalaki sa kanya ay isa na ngayong batang ligaw sa sariling gunita. Ngunit sa ilalim ng aking mga talukap, sa tuwing ipinipikit ko ang aking mga mata, ang aking isipan ay mas matalas pa sa kutsilyo. Pinapanood ko ang bawat kilos ni Lorenza mula sa aking bintana. Nakikita ko ang kanyang lihim na pagngiti habang hawak ang kanyang cellphone. Naririnig ko ang kanyang masayang pakikipag-usap tungkol sa mga party na dadaluhan niya ngayong malaya na siya. Inakala nilang patay na ang aking diwa. Ngunit ang totoo, ang Trojan horse ay nakapasok na sa loob ng kanilang mga kuta nang sumapit ang gabi at tulog na ang buong mansyon. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata sa dilim. Wala na ang pagkalito, wala na ang takot. Ang tanging naroroon ay ang malamig at kalkuladong plano para sa kanilang pagbagsak. Hindi nyo alam kung anong sinimulan nyo. Bulong ko sa katahimikan. Habang ang tunog ng hangin sa labas ay tila sumasang-ayon sa aking balak. Ang langit ay kulay abo. Tila nakikiramay sa bigat ng hanging dala ng dapit hapon. Nakatayo ako sa gitna ng hardin. Ang aking mga mata ay nakatitig sa kawalan habang pilit kong pinananatili ang bahagyang pag-awang ng aking bibig at ang pagkapurol ng aking paningin. Sa di kalayuan, nakita ko si Lorenza na lumabas mula sa veranda. Hawak ang isang bagay na nagpakulo sa aking dugo sa kabila ng lamig ng simoy ng hangin. Hawak niya ang lumang relo ni Carding, ang tanging alaala na iniwan sa akin ng aking asawa bago siya pumanaw. Ito ay isang hamak na bakal lamang para sa mga tulad nilang sanay sa ginto. Ngunit para sa akin, ito ang tibok ng puso ng lalaking nagmahal sa akin ng tapat. Tingnan mo itong basurang ito. Teya, kasing luma at kasing pangit mo. Ang mapang-uyam na boses ni Lorenza ay sumabay sa mahinang pagpatak ng ulan. Hindi na ito gumagana. Gaya ng utak mo. Ang basura. Sa basurahan dapat napupunta. Sa isang iglap. Nakita ko ang pag-imbulog ng relo sa hangin bago ito tuluyang lumubog sa loob ng malaking itim na plastik sa gilid ng gate. Ang tunog ng metal na humalik sa maruming tubig sa loob ng basurahan ay tila isang malakas na sampal sa aking pagkatao. Tumalikod si Lorenza habang tumatawa. Iniwan akong mag-isa sa ilalim ng unti-unting lumalakas na ulan. Nagsimula akong gumalaw ng pasuray-suray. Tila isang batang nawawala. Ang ibon. Ang ibon ay nasa ilalim ng tubig. Ang lumbay ng aking boses ay sapat na upang isipin ng sinumang nakakakita na tuluyan na akong nilamon ng aking sakit. Ngunit sa sandaling makarating ako sa tumpok ng basura, ang aking mga kamay ay naging mabilis at matalas. Isinawsaw ko ang aking mga braso sa loob ng mabahong itim na plastik. Ang amoy ng nabubulok na pagkain at tirang ulam ay nanunuot sa aking balat. Ngunit wala akong pakialam. Naramdaman ko ang malamig na bakal ng relo at mabilis ko itong isinilid sa loob ng aking duster. Ngunit may iba pang naramdaman, ang aking mga daliri, mga piraso ng papel na punit-punit. Basang-basa. Ngunit may pamilyar na tatak ng bangko. Nay, Thea, anong ginagawa niyo riyan sa ulan? Ang boses ni Belen ay puno ng pag-aalala. Mabilis niyang binuksan ang kanyang payong at dinaluhan ako. Nakita niya ang aking mga kamay na puno ng dumi ng basura. At ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Nay, maawa po kayo sa sarili niyo.
halika na po sa loob. Baka magkasakit kayo. Yumakap ako kay Belen. Itinatago ang aking mukha sa kanyang balikat upang hindi niya makita ang talas ng aking mga mata. Ang ulan ay malamig. Belen. Ang mga papel ay gustong sumayaw. Bulong ko. Sa ilalim ng payong, ramdam ko ang tunay na malasakit ni Belen. Ang init ng kanyang katawan na tila nagsisilbing proteksyon ko laban sa kalupitan ng mansyong ito. Eksaktong pagpasok namin sa silya ng kusina ay ang pagdating ni Gabriel. Ang tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay mabilis at puno ng kaba. Nang makita niya akong basang-basa, puno ng putik, at nanginginig, nakita ko ang mabilis na pag-igting ng kanyang panga. Belen, bakit hinayaan niyo siyang lumabas nang ganito sigaw ni Gabriel? Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. Sorry po, Sir Gabriel. Nakalabas po siya nang hindi ko napansin. Sagot ni Belen habang nakayuko. Lumapit sa amin si Lorenza. Dahan-dahang hinawakan ang braso ni Gabriel at hinalikan siya sa pisngi. Honey, don't be too hard on the staff. Ganyan talaga ang mga may sakit sa isip. Mahirap kontrolin. See, she's even playing with trash now. It's really heartbreaking to see her like this. Isn't it? Nakita ko ang pagpikit ng mga mata ni Gabriel. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit. Pinanood ko kung paano siya muling naniwala sa mga salita ng kanyang asawa. Habang ako ay nananatiling nakayuko. Tila isang tumpok ng basang-basahan sa sulok. Nang sumapit ang malalim na gabi, sa loob ng aking madilim na silid, maingat kong inilabas ang mga piraso ng papel mula sa aking damit. Ginamit ko ang mahinang liwanag ng buwan na pumapasok sa bintana upang pagdugtong-dugtungin ang mga ito sa ibabaw ng aking kama. Ang bawat piraso ay tila isang bahagi ng isang madilim na puzzle. Isang halaga ng pera, 5 milyong piso. Isang transfer sa isang account na hindi pamilyar sa akin. At sa likod ng isa sa mga punit na papel, may nakasulat na pangalan sa isang mabilis na sulat kamay, Mauro, Resort V. Ang aking puso ay tumibok ng mabilis. Isang ritmo ng babala at pag-asa. Ang perang ito ay bahagi ng ipon ni Gabriel para sa kinabukasan ng kanyang anak. Ngunit bakit ito napunta sa isang lalaking ang pangalan ay Mauro? Biglang narinig ko ang mahinang pag-ikot ng doorknob ng aking silid. Mabilis kong itinago ang mga papel sa ilalim ng aking unan at ipinikit ang aking mga mata. Pinababagal ang aking paghinga. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay sinundan ng isang mabigat na katahimikan. Naramdaman ko ang isang pares ng mga mata na nakatingin sa akin mula sa dilim. Nagmamasid. Naghihintay ng kahit kaunting pagkakamali. Sino ang nasa loob ng aking silid? At alam ba nila na ang baliw na nasa harap nila ay nagsisimula na silang ilibing sa sarili nilang mga lihim? Ang amoy ng bagong lalong damit at sabon ay humahalimuyak sa loob ng maliit kong silid habang si Belen ay abala sa pagtitiklop ng aking mga gamit. Nakaupo ako sa gilid ng kama. Ang aking mga mata ay nakatitig sa bintana. Pinapanood ang paggalaw ng mga dahon sa labas. Sa ilalim ng aking unan, naramdaman ko ang kaba dahil sa mga nakatagong piraso ng papel na nakuha ko mula sa basurahan. Biglang tumigil ang tunog ng pagtitiklop. Naramdaman ko ang paglapit ni Belen. Nay, Thea. Alam ko pong gising ang isip niyo. Ang mahinang bulong niya ay tila isang hangin na nagpatahimik sa aking puso. Dahan-dahan akong lumingon. Nakita ko ang mga mata ni Belen na puno ng luha at pag-unawa. Hawak niya ang isa sa mga punit na papel na nahulog pala mula sa aking higaan nang hindi ko napapansin. Sa sandaling iyon, ang maskarang isinuot ko ay tila natunaw. Bela. Ang aking boses ay gumaralgal.
puno ng panganib at pagsusumamo. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na kasinggasgas ng sa akin dahil sa pagsisilbi. Kailangan ko ang tulong mo. Para kay Gabriel. Para sa anak ko. Niyakap ako ni Belen ng mahigpit. Ang kanyang mahinang paghikbi sa aking balikat ay naging himig ng isang panunumpa. Nay, akala ko po ay iniwan niyo na kami sa dilim. Huwag po kayong mag-alala. Kahit anong mangyari. Kakampin niyo ako. Lalaban tayo. Nay, ang alyansang iyon na nabuo sa pagitan ng dalawang anino sa loob ng mansyon ang nagbigay sa akin ng lakas na harapin ang susunod na hakbang. Kinabukasan, ang tunog ng makina ng sasakyan ay naging hudyat ng aking pag-alis. Sa utos ni Doña Severina. Dadalhin ako sa isang specialist upang kumpirmahin ang aking pagkabaliw. Ngunit ang hindi nila alam, sa tulong ng isang mabilis na tawag mula kay Belen gamit ang lumang telepono sa kusina, ang doktor na pupuntahan namin ay ang taong matagal ko nang pinaglilingkuran, si Dr. Alcantara. Ang loob ng klinika ay tahimik. Ang tanging naririnig ay ang mahinang pagtama ng panulat sa papel habang si Dr. Alcantara ay nagbabasa ng aking mga record. Sa harap ni Severina, nanatili akong nakatitig sa aking mga daliri. Naglalaro ng isang imahinaryong sinulid. Iwan niyo muna kami. Doña Severina, kailangan ko siyang makausap ng pribado para sa mas masusing pagsusuri. Ang seryosong boses ng doktor ay hindi matatanggihan. Nang sumara ang pinto, ang katahimikan ay napalitan ng isang mabilis na palitan ng impormasyon. Inabot ko kay Doktor Alcantara ang mga kopya ng record ni Lorenza na laging itinatago ni Belen kapag naglilinis ng kwarto. Ang mga mata ng matandang doktor ay naningkit habang binabasa ang mga ulat mula sa isang pribadong ospital. Thea, tama ang hinala mo. Bulong niya habang ang kanyang mukha ay nabalot ng galit. Ang mga ultrasound na ipinapakita ni Lorenza kay Gabriel ay mga huwad. Base sa mga laboratoryong ito na nakuha niyo. Si Lorenza ay dumaan sa isang operasyon 5 taon na ang nakalilipas na nagbunga ng kanyang pagkabaog. Hindi siya maaring magbuntis. Thea, kailanman, ang bawat salita ng doktor ay tila isang kulog sa aking pandinig. Ang puot na nararamdaman ko ay halos hindi ko na maikubli. Ang aking anak ay pinaglalaruan. Ang kanyang pangarap ay ginagawang instrumento para sa isang malaking pagnanakaw. Anong gagawin natin? Dok, tanong ko. Ang aking tinig ay puno ng determinasyon. Mag-iingat ka. Thea, ipagpapatuloy ko ang pagbibigay ng ulat na ikaw ay may sakit upang hindi sila maghinala. Ngunit kailangan mo ng mas matibay na ebidensya ng kanilang transaksyon bago mo ito ipakita kay Gabriel. Payo niya bago muling tawagin si Severina sa loob, pagbalik sa mansyon. Ang hangin ay tila mas lalong bumigat. Pagpasok ko sa aking silid, ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang aking kama ay gulo-gulo. Ang mga drawer ay nakabukas. At sa gitna ng silid, nakatayo si Lorenza. Hawak ang aking unan na pilit niyang pinupunit ang bawat tahi. Nasaan yun? Matandang baliw ang kanyang boses ay puno ng pait at takot. Alam kong may itinatago ka rito. Nasaan ang mga papel na kiinuha mo sa basurahan? Nakatayo ako sa may pinto. Ang aking katawan ay nanatiling tila walang malay. Ngunit ang aking mga kamay sa likuran ay mahigpit na nakakuyom. Ang mga dokumentong ibinigay ni Dr. Alcantara ay kasalukuyang nasa loob ng aking damit. Nakadikit sa aking balat, isang maling galaw. At ang lahat ng aming pinaghirapan ay maglalaho sa isang iglap
Paano ko malulusutan ang matalas na pang-amoy ng ahas na ito sa loob ng sarili kong silid? Sa gitna ng tensyon sa loob ng aking silid, binalot ako ng malamig na pawis. Nakita ko ang galit sa mga mata ni Lorenza habang pilit niyang winawasak ang aking unan. Ang mga dokumentong galing kay Dr. Alcantara ay nakadikit sa aking balat. Tila nagbabaga at nagpapaalala sa panganib ng bawat segundong dumadaan. Sumagot ka, matandang baliw. Nasaan ang mga papel? Sigaw ni Lorenza. Ang kanyang boses ay naging matinis at puno ng pagkapuot. Tumitig lamang ako sa kanya nang walang buhay. Sa isang mabilis na desisyon, hinayaan ko ang aking katawan na manginig at dahan-dahang tumagas ang ihi sa aking binti. Binabasa ang aking duster at ang sahig. Ang amoy at ang dumi ay sapat na upang mapatigil si Lorenza. Yak kadiri ka. Ang mukha ni Lorenza ay namutawi sa sobrang pandidiri. Binitawan niya ang unan at mabilis na lumayo. Tinatakpan ang kanyang ilong. You're really disgusting. Thea, hindi ko alam kung paano natitiis ni Gabriel na makasama ka sa iisang bubong. Umalis siya na parang hinahabol ng masamang espiritu. Nang sumara ang pinto, dahan-dahan akong napaupo sa sahig. Humihinga ng malalim. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang tambol na nagdiriwang ng aking munting tagumpay. Ngunit alam kong simula pa lamang ito ng isang mas malaking bagyo. Pagkalipas ng ilang oras, ang tunog ng mabibigat na yabag ni Gabriel sa pasilyo ay nagpabigat sa aking pakiramdam. Naririnig ko ang boses ni Doña Severina na tila isang ahas na bumubulong sa kanyang tainga habang naglalakad sila patungo sa silid-aklatan. Gabriel, honey, kailangan nating gawin ito para sa seguridad ng lahat. Ang boses ni Severina ay puno ng peking awa. Lorenza is still traumatized. Ang tanging paraan para gumaan ang loob niya ay ang malaman na may matatag na pundasyon ang pamilyang ito. Sign the trust fund papers and the share transfer. It's the least you can do after everything my family gave you. Sumunod ako ng tahimik. Naglalakad sa dilim ng pasilyo na parang isang anino. Nakita ko sila sa loob ng silid-aklatan. Ang liwanag ng lampara sa mesa ay nagbibigay ng mahahabang anino sa dingding. Nakaupo si Gabriel. Ang kanyang mga siko ay nakatukod sa mesa at ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang ulo. Mom, hindi ba masyadong mabilis ang kumpanya? It's my life's work. Ang boses ni Gabriel ay puno ng pag-aalinlangan. Work, Gabriel. We gave you the life you have. Kung hindi dahil sa mga koneksyon ko, nananatili ka pa ring naglalaba ng maruruming damit sa squatter. Ang boses ni Severina ay naging matalas. Binitawan na ang kanyang maskara ng kabaitan. Isang pirma lang. Gabriel, para sa asawa mo. Para sa utang na loob mo sa amin. Dahan-dahang kinuha ni Gabriel ang ballpen. Ang bawat galaw niya ay tila paghatak sa aking puso. Hindi ko maaaring hayaang mangyari ito. Gatas. Ang gatas ay para sa pusa, ang sigaw ko. Habang bigla akong pumasok sa silid. Bitbit ang isang baso ng gatas na nakuha ko mula sa kusina sa tulong ni Belen. Nagulat silang lahat. Sa isang mabilis na pagkilos, nadulas ako sa harapan ng mesa at hinayaan kong tumalsik ang lahat ng gatas sa ibabaw ng mga dokumento na nakalatag sa harap ni Gabriel. Ang puting likido ay mabilis na kumalat. Ginagawang basang-basahan ang mga mahahalagang papel. Ano ba, Thea? You old hag, sigaw ni Severina. Pilit na inililigtas ang mga papel, ngunit huli na ang lahat. Ang tinta ay nagsimula ng kumalat at ang papel ay naging malambot at punit-punit. Tumayo si Gabriel. Ang kanyang galit ay sandaling naglaho at napalitan ng pag-aalala nang makita akong nakadapa sa sahig. Lumapit siya at tinulungan akong tumayo.
Sa sandaling iyon, ang aking kamay ay dahan-dahang dumaan sa kanyang noo. Hinahaplos ang mga guhit ng pagod sa kanyang mukha. Isang hawak ng ina na hindi kayang burahin ng anumang kasinungalingan. Nay, ayos lang ba kayo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay muling lumambot. Ang mga ibon. Kailangan nilang lumipad. Carding. Bulong ko. Muling bumabalik sa aking papel bilang isang baliw. Umalis na kayo rito, Belen. Ilayo mo ang matandang ito. Galit na utos ni Severina, habang nanginginig ang kanyang mga kamay sa matinding pait. Habang hinihila ako ni Belen palabas. Lumingon ako sa huling pagkakataon. Nakita ko ang pagigting ng panga ni Gabriel habang nakatingin sa mga basang papel. Ang binhi ng pag-aalinlangan ay naitanim ko na, ngunit bago pa man kami makarating sa aking silid, narinig ko ang boses ni Gabriel na tumatawag sa telepono. Mateo, ihanda mo ang lahat ng original na dokumento. Magkita tayo sa party sa Biyernes. Doon ko na tatapusin ang lahat. Ang aking hininga ay tila tumigil. Biyernes. Ang araw na itinakda nila para sa huling pagnanakaw. Ang tanging tanong na naiwan sa malamig na gabi ay, sino ang tunay na mananalo sa huling sandali ng pagpirma? Naging bingi ang mansyon sa pag-alis ni Gabriel para sa isang madaliang business trip sa labas ng bansa. Ang tunog ng kanyang sasakyan na unti-unting pinalalayo ay tila hudyat ng simula ng isang maruming pagdiriwang sa loob ng bahay. Para sa akin, ito na ang huling pagkakataon upang mahanap ang pinakamatibay na piraso ng katotohanan na dudurog sa kuta ni na Lorenza. Gabi na, at ang bawat sulok ng bahay ay nababalot ng mahahabang anino. Nakaupo ako sa sahig ng aking silid. Pinapanood ang anino ng mga puno sa dingding na tila mga kamay na pilit akong inaabot. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Belen. Ang kanyang mukha ay puno ng takot, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag. Nay, Thea. Narito na po ang doktor ni Ma'am Lorenza. Nasa sala po sila ngayon. Nagiinuman. Ang mahinang bulong ni Belen. Naramdaman ko ang paghigpit ng aking mga kamao. Ang doktor na nagbigay ng peking ulat tungkol sa pagkakasunod ng serye ng ultrasound ay ang taong kasama ni Lorenza ngayon. Dahan-dahan kaming lumabas ni Belen. Naglakad ako ng walang tsinelas. Hinahayaan ang lamig ng marmol na gumising sa aking mga pandama. Nakarating kami sa madilim na bahagi ng hagdan kung saan kitang-kita ang malawak na sala. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng chandelier, nakita ko ang panlilinlang sa pinakapangit nitong anyo. Nakasandal si Lorenza sa balikat ng lalaki. Hawak ang isang baso ng alak. Ang lalaki ay nakayakap sa kanyang baywang. Ang kanilang mga tawa ay tila isang nakakangilong tunog sa gitna ng katahimikan. Ang bawat haplos ng lalaki sa buhok ni Lorenza ay isang insulto sa bawat oras na ginugol ni Gabriel sa pagtatrabaho upang bigyan ang babaeng ito ng marangyang buhay. Konting tiis na lang. Mauro. Ang boses ni Lorenza ay puno ng tamis na tila lason. Kapag napirmahan na ni Gabriel ang share transfer sa Biyernes, malaya na tayo. Sa ibang bansa, tayo magtatayo ng pangarap natin. Habang ang tangang iyon ay naiiwan dito, kasama ang baliw niyang ina, inihilig ni Mauro ang kanyang ulo at hinalikan si Lorenza sa noo. Isang eksenang tila lumbay at romantiko kung hindi mo lamang alam ang nakatagong katotohanan. Ipinikit ko ang aking mga mata. Pinipigilan ang matinding pagnanais na bumaba at saktan sila. Ang bawat sandali ng kanilang pagkakalapit ay nagpapaalala sa akin kung gaano kadumi ang pag-ibig kapag hinaluan ng kasakiman. Biglang tumayo si Lorenza upang kumuha ng isa pang bote ng alak sa kusina. Ngunit naiwan ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa.
Ang maliit na aparato ay kumikinang sa dilim. Tila isang susi na naghihintay na kunin. Nay, ako na po. Bulong ni Belen. Ngunit umiling ako. Sa pagkakataong ito, kailangan kong ako ang gumawa. Gumapang ako sa dilim. Dahan-dahan. Tila isang bata na naglalaro ng tagu-taguan. Ang bawat pag-ikot ng aking katawan sa sahig ay kasing tahimik ng pagbagsak ng alikabok. Nang makarating ako sa ilalim ng mesa, dahan-dahan kong iniunat ang aking kamay at nakuha ang cellphone. Mabilis akong bumalik sa anino ni Belen. Gamit ang petsa ng anibersaryo nila ni Mauro na nabasa ko sa mga punit na papel noon. Dahan-dahan kong sinubukan ang password. Isang mahinang tunog ng pagbukas ng screen ang sumalubong sa amin. Sa loob ng gallery ng telepono, bumungad ang mga larawan nilang dalawa sa iba't ibang hotel. Ang mga mensahe tungkol sa pag-aalis ng pera sa kumpanya ni Gabriel at ang plano kung paano i-dispose ang matandang baliw pagkatapos ng pirmahan. Nay, bilis po, papabalik na siya. Ang babala ni Belen ay puno ng kaba. Mabilis kong ginamit ang lumang telepono ni Belen upang kuhanan ng litrato ang bawat mensahe at bawat larawan. Ang liwanag mula sa screen ay tumatama sa aking mukha. Ipinapakita ang aking mga matang puno ng determinasyon at galit. Ibinalik ko ang telepono sa mesa sa eksaktong sandali na narinig ko ang yabag ng mga paa ni Lorenza pabalik sa sala. Ngunit sa aking pagmamadali, ang dulo ng aking duster ay sumabit sa paa ng maliit na lamesa. Nagdudulot ng isang mahinang paggalaw ng mga baso. Napatigil si Lorenza. Sino yan, Mauro? May narinig ka ba? Ang boses ni Lorenza ay naging matalas at puno ng hinala. Ang bawat segundo ay tila naging isang taon habang nakatago ako sa likod ng malaking vase sa madilim na sulok. Ang liwanag ng cellphone ni Lorenza ay biglang sumindi dahil sa isang bagong mensahe. Nagbibigay ng sapat na liwanag upang makita ang anino ng isang tao sa dingding. Dahan-dahang lumakad si Lorenza patungo sa aking kinaroroonan. Ang tunog ng kanyang matitigas na sapatos sa sahig ay tila isang hatol ng kamatayan na papalapit ng papalapit. Ang aking hininga ay naging kasing liit ng butas ng karayom. Malalaman na ba niya ang lahat bago pa man dumating ang Biyernes? Ang bawat yabag ng sapatos ni Lorenza sa malamig na sahig ay tila isang hatol na papalapit sa aking kinaroroonan. Ang anino niya ay humahaba sa dingding, tila isang madilim na kamay na handa akong sakalin. Ramdam ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso sa aking lalamunan at ang malamig na pawis na dumadaloy sa aking likuran. Sa isang iglap, bago pa man niya mahawi ang kurtinang nagtatago sa akin, hinayaan kong bumigay ang aking katawan. Isang mainit na likido ang dahan-dahang bumasa sa aking binti. Dumadaloy patungo sa sahig. Hinayaan kong manginig ang aking mga labi at dahan-dahan akong humikbi. Isang tunog na puno ng takot at pagkalito. Yak, my God! Lorenza. Ang baho ang sigaw ni Mauro habang tinatakpan ang kanyang ilong. Napahinto si Lorenza. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng hinala ay napalitan ng matinding pandidiri. Nandito na naman ang matandang ito, Thea. Ang dumi-dumi mo. Bakit ka ba nandito sa sala? Sa gitna ng gabi, tumitig ako sa kanya nang walang buhay. Habang ang aking mga daliri ay naglalaro sa laylayan ng aking basang duster. Ang ulan. Ang ulan ay nasa loob ng aking sapatos. Carding. Bulong ko. Muling isinusuot ang maskara ng aking sakit. Nakakasuka. Ka. Matandang hukluban belen-belen. Pumarito ka, sigaw ni Lorenza. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Linisin mo ang dumi ng matandang ito at ikulong mo siya sa kwarto niya.
Huwag na huwag mo na siyang palalabasin. Habang hinitila ako ni Belen palayo, naramdaman ko ang matinding hiya na nanunuot sa aking kaluluwa. Ang pagpapakababa na ito ay ang pinakamasakit na bahagi ng aking plano. Ngunit alam ko na ito ang tanging paraan upang manatiling ligtas ang katotohanang hawak ko. Sa ilalim ng bawat pangungutya ni Lorenza, ang aking determinasyon ay lalong tumitibay. Kinabukasan, ang tunog ng paghinto ng isang sasakyan sa harap ng mansyon ay nagbigay ng bagong pag-asa. Dumating si Ati, Mateo Arqueo, ang tanging tao na pinagkakatiwalaan ni Gabriel pagdating sa batas. Dala niya ang mga huling kopya ng kasunduan na nakatakdang pirmahan sa Biyernes. Ati, Mateo, mabuti at napadalaw ka. Bati ni Lorenza habang naglalakad pababa ng hagdan. Suot ang kanyang pinakamatamis na ngiti. Gabriel is still away. But I can check the documents for him. Kailangan ko ring makausap si Aling Thea. Lorenza. Gabriel mentioned he wanted to make sure her medical trust is also included in the final draft. Ang seryosong sagot ni Mateo. Nakita ko ang paniningkit ng mga mata ni Lorenza. Ngunit hindi niya magawang tumanggi sa harap ng abogado. Dinala ako ni Belen sa sala. Bitbit ang isang tray ng tsaa. Ang bawat galaw ni Belen ay maingat. Tila isang sayaw na puno ng panganib. Nang ilapag niya ang tsaa sa harap ni Mateo, lumingon siya sa akin at bahagyang tumango. Ang mga ibon ay may dalang mensahe. Atu, Carding. Ang aking boses ay mahina, parang isang bulong sa hangin. Dahan-dahan kong inabot ang tasa ng tsaa kay Mateo. Ngunit sa ilalim ng coaster ng tasa, nakadikit ang isang maliit na USB na naglalaman ng lahat ng ebidensya na nakolekta namin ni Belen. Sa sandaling maglapat ang aming mga kamay, tumitig ako ng diretso sa mga mata ni Mateo. Sa loob ng isang segundo, ang aking mga mata ay naging kasing linaw ng kristal. Walang bakas ng pagkalito o sakit. Nakita ko ang gulat sa mga mata ni Mateo. Ang mabilis na pagbabago ng kanyang ekspresyon mula sa awa patungo sa isang matinding pag-unawa. Naramdaman ko ang pagkuha niya sa maliit na USB. Mabilis at maingat. Bago niya muling ibalik ang kanyang pansin sa mga papel. Salamat, Aling Thea. I'll make sure everything is taken care of. Sabi niya, ang kanyang boses ay may dalang pangakong hindi kailangan ng maraming salita. Umalis si Mateo, dala ang susi sa pagbagsak ng mga kaaway. Ngunit habang pinapanood ko ang kanyang sasakyan, napapalayo. Naramdaman ko ang isang matinding kaba. Mula sa veranda sa itaas, nakita ko si Doña Severina na nakikipag-usap sa dalawang lalaking bago ko lamang nakita sa mansyon mga lalaking may malalaking katawan at madidilim na tingin. Make sure no one enters or leaves this house starting tonight. Ang utos ni Severina ay tinangay ng hangin patungo sa aking pandinig. And watch the old woman closely. I don't trust the way the lawyer looked at her. Ang kuta ay unti-unti nang sumasara. Ang mansyong ito, na dati ay puno ng pangarap, ay naging isang kulungan na ngayon. May sapat na ba kaming oras para kumilos bago dumating ang gabi ng paghatol? Ang gabi sa loob ng mansyon ay nababalot ng isang uri ng katahimikan na tila ba ang mismong mga dingding ay naghihintay ng isang malakas na pagsabog. Sa loob ng silid-aklatan, ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na lamp sa mesa ni Gabriel. Ang aking anak ay nakaupo doon. Ang kanyang mukha ay tila naging kasing tigas ng bato. Habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa isang dokumento na ipinadala ni Arturo Mateo bago lumubog ang araw dahil sa mga munting pahiwatig ni Mateo. Natuklasan ni Gabriel ang isang katotohanang unti-unting dumudurog sa kanyang tiwala. Ang lagda ng doktor na nag-aalaga kay Lorenza at ang pangalan ng taong nakatanggap ng 5 milyong piso mula sa kumpanya ay iisa si Mauro.
Nakita ko mula sa siwang ng pinto ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang pag-aalinlangan ay naitanim na at ito ay nagsisimula ng tumubo bilang isang matinding hapdi sa kanyang puso. Samantala, sa kabilang bahagi ng mansyon, ang boses ni na Lorenza at Doña Severina ay puno ng galak at kasakiman. Sinusukat nila ang kanilang mga mamahaling damit para sa malaking pagtitipon bukas. Ang bawat tawa nila ay tila isang insulto sa katahimikan ng gabi. Bukas ng gabi. Severina, lahat ng ito ay sa atin na. Ang boses ni Lorenza ay masaya habang tinitingnan ang kanyang sarili sa salamin. At sa susunod na umaga, ihatid mo na ang matandang iyan sa mental hospital. Hindi ko na kayang amuyin ang dumi niya sa bahay na ito. Itapon mo siya sa pinakamalayong pasilidad para hindi na siya mahanap ni Gabriel. Narinig ko ang lahat habang nakaupo ako sa isang sulok. Yakap ang aking mga tuhod. Ngunit sa pagkakataong ito, walang luha na pumatak mula sa aking mga mata. Ang aking kalooban ay tila isang lawa na payapa ang ibabaw, ngunit may matinding agos sa ilalim. Tumayo ako ng dahan-dahan at lumapit sa plantsahan. Kinuha ko ang vest na isusuot ni Gabriel para sa okasyon. Maingat kong ipinatong ang mainit na bakal sa tela. Ang bawat haplos ng bakal ay tila paglilinis sa bawat dungis na ibinato nila sa aking pagkatao. Hindi ako nanginginig. Ang aking mga kamay na dati ay sanay sa pagbubuhat ng mabibigat na labada ay naging matatag at bihasa. Nilalapatan ko ng maayos na tupi ang bawat bahagi ng damit ng aking anak. Gaya ng pag-aayos ko sa mga ebidensyang wawasak sa kanilang mga kuta, pumasok si Gabriel sa kusina. Ang kanyang mukha ay balot ng matinding pagod. Naupo siya sa aking harapan. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa kanyang mga palad. Tila hindi niya napapansin ang aking presensya habang patuloy ako sa aking ginagawa. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Iniwan ko ang aking ginagawa at tumayo sa kanyang likuran. Ipinatong ko ang aking mga kamay sa kanyang balikat, ang mga kamay na nag-alaga sa kanya mula noong siya ay unang umiyak sa mundong ito. Naramdaman ko ang pag-igting ng kanyang mga balikat. Ngunit hindi siya lumayo. Sa ugoy ng duyan, muling hahalik ang liwanag. Ang aking boses ay malinaw, hindi nanginginig, at puno ng himig ng isang tunay na ina. Ang boses na ito ay hindi ang boses ng isang baliw, kundi ang boses ng babaeng handang pumatay ng dragon para sa kanyang anak. Napatigil si Gabriel. Mabilis siyang lumingon at tumitig sa aking mga mata. Sa loob ng 3 segundo, ang aming mga kaluluwa ay nagtagpo sa gitna ng katotohanan. Nakita ko ang gulat, ang pag-asa, at ang matinding pagkalito sa kanyang mga mata. Nay, ang bulong niya ay puno ng pagsusumamo. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang aking kamay, muli kong ibinalik ang maskara. Tumawa ako ng mahina at nagsimulang lumingon sa paligid. Tila may hinahanap na hindi nakikita. Ang mga langgam. Ang mga langgam ay gustong kumain ng asukal sa iyong sapatos. Karding sigaw ko. Sabay takbo patungo sa aking silid. Naiwan si Gabriel na nakatitig sa kawalan. Ang kanyang puso ay tila isang pendulum na umuuga sa pagitan ng hinala at katotohanan. Ngunit ang binhing na itanim ko sa gabing ito ay sapat na upang hindi siya makatulog ng mahimbing. Habang ang buwan ay nagtatago sa likod ng mga ulap, ang bawat gamit sa loob ng mansyon ay tila naghahanda para sa huling tagpo. Ang bawat piraso ng ebidensya na nasa kamay na ni Mateo, ang bawat kasinungalingan ni Lorenza, at ang bawat panalangin ng isang inang sugatan ay magtatagpo sa ilalim ng mga ilaw ng malaking pagtitipon. Bukas, ang mansyong ito ay magiging saksi sa pagtatapos ng isang dula, at sa gitna ng entablado,
Ang baliw na itinuring nilang basura ang siyang magiging hukom ng kanilang kapalaran. Ang marangyang bulwagan ng hotel ay nagliliwanag sa ilalim ng libu-libong kristal ng chandelier. Tila ba bawat ilaw ay isang matalas na mata na nagmamasid sa nagaganap na pagtatanghal. Ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at alak. Habang ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana ay nagsisilbing musika ng mga taong ang tanging libangan ay ang pagpapakitang gilas. Sa gitna ng entablado, nakatayo sina Lorenza at Doña Severina. Si Lorenza ay parang isang reyna sa kanyang pulang gown. Ang kanyang ngiti ay perpekto, ngunit para sa akin, ito ay ngiti ng isang ahas na nakahanap na ng kanyang biktima. Sa tabi nila, nakaupo si Gabriel sa harap ng isang mahabang mesa. Ang kanyang mukha ay seryoso. Walang mababakas na emosyon. Habang hawak niya ang mamahaling ballpen na magtatakda ng kinabukasan ng kanyang buong pinaghirapan. Ladies and gentlemen, ang boses ni Severina ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Puno ng pagmamalaki. Tonight, we witness the strength of family. My son-in-law, Gabriel, is officially entrusting the legacy of the Santillan de Villa Trust to his wife, Lorenza, para sa kinabukasan ng kanilang magiging anak at para sa pagkakaisa ng aming mga pamilya. Naramdaman ko ang paghinto ng bawat paghinga sa loob ng silid. Dahan-dahang inilapit ni Gabriel ang ballpen sa papel. Ang bawat paggalaw ng kanyang kamay ay tila isang mabigat na pasanin. Nakita ko ang pananabik sa mga mata ni Lorenza. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig sa kaba at tuwa. Ngunit bago pa man dumapo ang dulo ng ballpen sa dokumento, ang malalaking pinto ng bulwagan ay bumukas ng may matinding puwersa. Ang tunog ng mabigat na kahoy na tumama sa dingding ay nagpalingon sa lahat ng mga panauhin. Naglakad ako papasok sa gitna ng red carpet. Hindi ako ang matandang gusgusin na nakita nila noong nakaraang buwan. Suot ko ang isang simpleng terno na kulay puti. Ang aking buhok ay maayos na nakapusod. At ang aking tindig ay matuwid, isang tindig na matagal ko nang ibinaon sa ilalim ng aking mga sakripisyo. Kasunod ko, si Belen, na kahit nanginginig ay nananatiling matatag sa aking tabi. Thea, anong ginagawa mo rito? Ang sigaw ni Lorenza ay bumasag sa katahimikan. Ang kanyang mukha ay mabilis na nabalot ng galit at takot. Security, bakit nakapasok ang matandang baliw na ito rito? Ilabas niyo siya. She's dangerous. She's mentally unstable. Dalawang malalaking lalaki ang mabilis na lumapit sa akin. Ngunit itinaas ko ang aking kamay. Isang simpleng kumpas na nagpatigil sa kanila. Isang kumpas ng autoridad na hindi nila inaasahan mula sa isang itinuring nilang basura. Hindi nyo kailangang gamitan ng dahas ang isang inang nais lamang protektahan ang kanyang anak. Ang aking boses ay lumabas na malinaw, malakas, at puno ng talim. Wala na ang pagkalito. Wala na ang mga salitang walang kahulugan. Tumayo si Gabriel. Ang kanyang ballpen ay nalaglag sa sahig. Lumilikha ng isang mahinang tunog sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Nay, paano? Humarap ako kay Lorenza, na ngayon ay nanginginig na sa tindi ng puot. Ang dula ay tapos na. Lorenza, hindi ako baliw. At hindi ako naging baliw. Isinuot ko lamang ang maskara na ibinigay niyo sa akin upang makita ko ang tunay ninyong anyo sa likod ng inyong mga mamahaling hiyas. You're lying, Gabriel. Don't listen to her. She's just having one of her episodes. Sigaw ni Doña Severina. Ang kanyang boses ay pumapatok na sa kaba. Gabriel. Anak. Lumingon ako sa aking anak. Ang aking mga mata ay puno ng pait at pagmamahal. Ang babaeng nasa tabi mo,
Ang babaeng sinasabi mong nagdadala ng iyong anak ay isang malaking kasinungalingan. 5 taon na ang nakalilipas mula nang operahan siya at mawalan ng kakayahang magbuntis. Walang apo na darating. Gabriel, ang tanging darating ay ang pagnanakaw sa lahat ng iyong pinaghirapan. Ang buong bulwagan ay napuno ng mga bulong at hiyaw ng pagkagulat. Ang mukha ni Lorenza ay naging kasing putla ng bangkay. Nasaan ang ebidensya mo? Matandang baliw ang sigaw ni Lorenza ay puno ng desperasyon. Gawa-gawa mo lang ang lahat. You're just a jealous old woman. Sa sandaling iyon, mula sa madilim na sulok ng bulwagan, lumabas si Ate, Mateo Arceo. Hawak niya ang isang remote control at tumingin siya sa akin ng may paggalang. Hindi na kailangan ng maraming salita. Lorenza, ang katotohanan ay may sariling boses. Pumitik ang daliri ni Mateo. At ang malaking screen sa likuran ng entablado ay biglang nagliwanag. Isang imahe ang bumungad sa lahat, isang malinaw na larawan nina Lorenza at Mauro sa loob ng isang madilim na silid. At ang mga dokumento ng bangko na nagpapatunay ng tinitira nilang pera mula sa kumpanya ni Gabriel. Ang bawat segundo ng katahimikan pagkatapos niyon ay tila isang mabigat na hatol na bumabagsak sa balikat ng mga kaaway. Ang bawat larawan sa malaking screen ay parang isang bala na tumatama sa katahimikan ng bulwagan. Nakita ng lahat ang mga mensahe ni Lorenza para kay Mauro. Ang mga larawan ng kanilang lihim na pagkikita sa Resort V. At ang pinakamasakit sa lahat, ang ulat mula sa ospital na nagpapatunay na ang sinasabing pagkawala ng sanggol ay isang madugong katha lamang dahil wala namang sanggol na nabuo simulat sa pool. Ang bawat bulong ng mga panauhin ay naging parang ugong ng mga bubuyog na dahan-dahang lumalakas. Puno ng pagkamuhi at pandidiri. Ang mga taong kanina lamang ay humahanga sa kagandahan ni Lorenza ay ngayon ay tumitingin sa kanya na tila ba siya ay isang maruming basahan na itinapon sa gitna ng kalsada. Hindi totoo yan, Gabriel. Peke ang mga dokumentong yan. Binayaran nila ang doktor. Ang sigaw ni Lorenza ay naging matinis at desperado. Ang kanyang mukha ay nawalan na ng anumang bakas ng kagandahan. Enough. Ang boses ni Gabriel ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Kasing lamig at kasing talas ng yelo. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakuyom hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko-buko. Sa isang marahas na pagkilos, hinawi niya ang baso ng alak sa kanyang harap. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay tila hudyat ng pagtatapos ng lahat ng kanyang mga pangarap na nakatayo sa ibabaw ng kasinungalingan. Lahat ng oras ko, lahat ng pagod ko. Ibinigay ko sa inyo dahil naniwala ako na mahal niyo ako. Ang boses ni Gabriel ay nanginginig sa matinding puot. Ngunit ang mas masakit, hinayaan nating saktan at insultuhin ang sarili kong ina dahil sa mga kwento ninyo. Hinayaan kong itrato siyang basura sa sarili kong bahay. Lumingon si Gabriel kay Severina, na ngayon ay pilit pa ring tumatayo ng matuwid sa kabila ng panginginig ng kanyang mga tuhod. At ikaw, Doña Severina, ang utang na loob na lagi mong isinusumbat, tapos na ang lahat ng iyon. Binayaran ko na ang bawat sentimo ng inyong dignidad gamit ang sarili kong dugo. Sa gitna ng kaguluhan, pumasok ang 5 lalaking nakauniporme mga pulis na kanina pa naghihintay sa labas sa hudyat ni Atturi. Mateo. Ang tunog ng mabibigat nilang sapatos sa carpet ay nagbigay ng huling tuldok sa dula ng mga De Villa. Lorenza De Villa at Severina De Villa. Inuaresto kayo sa kasong falsification of documents, large-scale fraud, at tangkang pagnanakaw ng ari-arian. Ang malamig na tinig ng opisyal ay nagpatahimik sa 2 babae
Nakita ko ang pagkapit ni Lorenza sa laylayan ng damit ni Gabriel. Nagmamakaawa. Umiiyak. Ngunit tinalikuran siya ng aking anak. Pinanood ko kung paano sila hinila ng mga pulis palabas ng bulwagan. Ang kanilang mga ginto at hiyas ay walang nagawa upang iligtas sila sa kahihiyan. Ang bawat flash ng kamera ng mga reporters ay tila isang hagupit na nagpapakita sa buong mundo ng kanilang tunay na anyo. Nang tumahimik ang paligid at ang mga panauhin ay nagsimulang mag-alisan ng may bulong-bulungan. Naiwan kaming dalawa ni Gabriel sa gitna ng entablado. Ang malalaking ilaw ay nananatiling nakatutok sa amin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito para sa isang palabas. Dahan-dahang humakbang si Gabriel patungo sa akin. Ang bawat hakbang niya ay tila may dalang bigat ng 1,000 pagsisisi. Huminto siya sa aking harapan. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng luha na hindi na niya kayang pigilin. Sa harap ng natitirang mga tao, sa harap ni Mateo at Belen, dahan-dahang lumuhod ang aking anak sa aking paanan. Nay, patawarin niyo ako. Ang kanyang hagulgol ay nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Nabulag ako. Pinabayaan ko kayo. Pinanood ko kayong saktan nila habang ako ay nagpapakasaya sa kanilang mga kasinungalingan. Wala akong kwentang anak. Naramdaman ko ang pagbasag ng aking sariling puso. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding habag. Dahan-dahan kong inabot ang kanyang mga kamay at hinila siya patayo. Ipinatong ko ang aking palad sa kanyang basang pisngi. Hinahaplos ang bawat linyang nilikha ng kanyang paghihirap. Anak ka pa rin ng isang ina. Gabriel, ang aking bulong ay sapat na upang marinig niya sa gitna ng kanyang pag-iyak. Ang pagpapatawad ay hindi ibinibigay dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ang puso ng ina ay walang puwang para sa puot kapag ang kanyang anak ay nagbabalik na sa katotohanan. Halika na. Umuwi na tayo. Niyakap ako ni Gabriel ng napakahigpit. Tila isang batang natatakot na muling mawala sa dilim. Sa gitna ng malawak at marangyang bulwagan, ang tanging tunog na naiwan ay ang aming mahinang paghikbi, isang himig ng paglaya at pagsisimula ng tunay na paghilom. Ang gabi ng paghatol ay natapos na. At sa gitna ng mga guho ng kasinungalingan, muling sumibol ang isang pag-ibig na hindi kailanman naglaho, ang pag-ibig ng isang inang handang maging anino para lamang maging liwanag ng kanyang anak. 1 taon ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang kuta ng mga kasinungalingan sa loob ng mansyong ito. Ngayon, ang sikat ng araw na pumapasok sa malalaking bintana ay hindi na tila mapanghusga, kundi isang mainit na yakap na nagpapahayag ng bagong simula. Ang amoy ng bawang na iginigisa at ang halimuyak ng malagkit na kanin ay muling namamayani sa buong bahay, hindi sa dirty kitchen, kundi sa gitna ng marangyang kusina na dati ay ipinagkait sa akin. Nay, tikman niyo po ito. Kulang pa ba sa asin? Ang masayang boses ni Gabriel ay pumapawi sa anumang bakas ng lungkot na naiwan sa aking puso. Lumingon ako sa aking anak. Suot niya ang isang simpleng t-shirt. Malayo sa mga mamahaling suit na dati ay tila naglalayo sa kanya sa akin. Ang kanyang mga mata ay muling nagniningning. Hindi dahil sa ginto, kundi dahil sa kapayapaang natagpuan niya sa piling ng katotohanan. Dahan-dahan kong tinikman ang arroz caldo na siya mismo ang nagluto. Ang tunog ng sandok na tumatama sa gilid ng palayok ay tila isang matamis na ritmo ng aming pagsasawama. Sakto na. Anak, lasang-lasa ang pagmamahal. Ang sagot ko habang hinahaplos ang kanyang kamay. Ang bawat guhit sa aking palad ay saksi sa lahat ng aming pinagdaanan. Ngunit ngayon, ang mga guhit na ito ay puno na ng pasasalamat. Mula sa radyo sa kanto ng kusina,
Narinig namin ang balita tungkol sa huling hatol ng korte. Sina Lorenza at Doña Severina ay nahaharap sa mahabang panahon ng pagkakakulong. Ang kanilang mga pangalan, na dati ay simbolo ng kapangyarihan, ay naging babala na ngayon sa lahat ng nag-iisip na ang kasakiman ay maaaring manalo laban sa dangal. Wala akong nararamdamang galit. Tanging isang malalim na buntong hininga ng kaluwagan. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa, kundi tungkol sa pagbabalik ng balanse sa mundo. Pagkatapos ng aming almusal, naghanda kami para sa isang espesyal na okasyon. Sa tapat ng aming dating bahay sa probinsya, itinayo ni Gabriel ang isang gusali na kulay puti at asul ang liwanag ng Ina Foundation. Ito ay isang kanlungan para sa mga kababaihang dumaan sa psikolohikal na pang-aabuso at manipulasyon, gaslighting. Mga babaeng nawalan ng boses sa loob ng sarili nilang tahanan. Nay, handa na po ba kayo, tanong ni Gabriel habang inaalok ang kanyang braso. Naglakad kami patungo sa harap ng gusali. Nakita ko si Belen, na ngayon ay pinuno na ng housekeeping ng foundation. At si Atu, Mateo, na nakangiti sa amin mula sa malayo. Ang bawat taong naroroon ay may kani-kaniyang kwento ng sugat. Ngunit lahat sila ay narito upang maghilom. Sa gitna ng seremonya, tumayo ako sa harap ng mikropono. Hindi na ako ang inang nakayuko at natatakot. Ang aking boses ay malakas at matatag. Dala ang karanasan ng isang babaeng dumaan sa apoy upang iligtas ang kanyang mahal sa buhay. Ang pagiging ina ay hindi lamang tungkol sa pagluwal. Ang simula ko, habang nakatitig sa mga kababaihang nakikinig, ito ay tungkol sa pagtindig sa gitna ng bagyo. Kahit na ang buong mundo ay sinasabing wala kang silbi, huwag ninyong hahayaan na ang inyong katahimikan ay maging instrumento ng inyong pagkakulong. Ang bawat isa sa inyo ay may liwanag na hindi kayang patayin ng anumang kadiliman. Naramdaman ko ang paghawak ni Gabriel sa aking balikat. Isang tahimik na pagkilala sa aking lakas. Ang bawat palakpakan ng mga tao ay tila isang awit ng pagdiriwang para sa lahat ng mga inang nagtiis, lumaban, at nagtagumpay. Nang lumubog ang araw sa dulo ng dalampasigan, nakaupo kami ni Gabriel sa beranda ng aming bagong bahay. Ang langit ay puno ng kulay kahel at lila. Isang sining na tila iginuhit ng tadhana. Ang katahimikan sa paligid ay hindi na nakabibingi, kundi puno ng mga pangako ng bukas. Nay, salamat dahil hindi kayo sumuko sa akin. Bulong ni Gabriel, hinding-hindi ako susuko. Anak, iyan ang sumpa ng isang ina. Ang aking huling sagot bago namin pinanood ang unang bituin na sumikat sa langit. Nahanap na namin ang aming peace. Ang aming kwento ay hindi lamang tungkol sa pighati, kundi tungkol sa kapangyarihan ng patawad at ang pag-asang laging sumisikat pagkatapos ng pinakamadilim na gabi. Sa dulo ng lahat, ang katarungan ay nakamit, ang dangal ay naibalik, at ang pag-ibig ang nanatiling pinakamakapangyarihang liwanag sa aming buhay.